Amen. Amen. Genesis chapter 6, verse number 5. No? Basahin ko mga kapatid sa King James Version. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Sa Romans chapter 12 verse 2, ito po mga kapatid. Now, shinare ko ito mga kapatid na talata sa Bible study sa DM mga kapatid, at I feel na ayaw kong ma-miss natin, no? Na i-share ko sa kanila. Pinagpala sila ng Panginoon. At hallelujah. Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed. Okay? Do not be conformed. Yan po ang sinabi ng Bible mga kapatid. Do not be conformed to this world, but continuously be transformed by the renewing of your minds, so that you may be able to determine what God's will is, what is proper, pleasing, and perfect. Tingnan niyo po mga kapatid yung dalawang talata dyan, atin pong hina-highlight yan, yung transform and then minds. Do not be conformed to this world, but continuously be transformed by the renewing of your minds. Now, siguro familiar sa atin mga kapatid yung ginawa nilang movie na Transformer. No? Transformer. Mula sa isang kotse maging robot. No? Transformer. Yun po ang idea dito mga kapatid. Be ye transformed. Ano ang purpose upang mag-transform mga kapatid? Dahil merong magagawa kapag nag-transform, meron kang pwedeng magawa na hindi mo magawa kapag hindi mag-transform. Di po ba? Ano ba yung mga terrain, yung mga dapat gawin? Yun po ang idea ng transformation, dahil merong gustong ipagawa ang Panginoon sa atin na posible lang kung mag-transform tayo sa paglilingkod. Paano at saan mangyari ang transformation? Renewing of your minds continuously, so that you may able to determine what God's will is and what is proper and pleasing and perfect. So ito po ang nais kong ibahagi mga kapatid ngayong umaga. Transformation starts from the mind. Ang pagbabago ay mag-umpisa sa kaisipan. Now, this week mga kapatid, gusto kong ulitin ito mga kapatid. No? Ulitin nga natin, sabihin ko, discipline. Wisdom. Prosperity. Success. Yan lang muna mga kapatid. Ulitin natin yan. Discipline. Wisdom. Prosperity. Success. Isa pa, sabay-sabay. Discipline, wisdom, prosperity, success. Lahat ng yan mga kapatid ay mag-undergo sa mind. Amen. Discipline, mind. Wisdom, mind. Prosperity, nasa mind. Success, nasa mind. Mag-umpisa mga kapatid. Hallelujah. Ganon kahalaga mga kapatid. Lahat po ng failure, mostly ng failure at saka success, nag-uumpisa sa mind. Kaya, transformation starts from the mind. Amen. Amen. Pwede tayong makaupo mga kapatid. Amen. Meron pong tinatawag mga kapatid ang kapangyarihan, ang tinatawag na goal setting. Goal. Yung meron tayong gustong tingnan sa unahan, goal setting. Iba-ibang goal natin sa buhay. The power of goal. Now, sinabi ni Solomon sa Proverbs 21 verse 5,
the thoughts of the righteous or diligent tend only to plenteousness, but of everyone that is hasty, only to one. Kapag nagmamadali daw tayo, mga kapatid, ay ang resulta nun, mga kapatid, ay problema. Kapag nagmamadaling yumaman, nagmamadaling na anything na nagmamadali. Ang nagmamadali ay mababali. May kasabihan. No? So, yan po ay advice ni Solomon sa kanyang sulat, mga kapatid. The thoughts, or sa ibang pagkasulat yan, the plan of the diligent. The thoughts of the diligent. Sa ibang pagkasulat, the plan. Saan ba galing ang plan? Thoughts. Mga plano. The plan of the diligent lead only to plenty, but everyone who is hasty comes only to poverty. So, mahihirapan tayo, mga kapatid, kung ating gustong madaliin ang proseso. Everybody say amen. Amen. So, may kapangyarihan po ang tinatawag na goal setting. Hindi ko na kayo tatanungin, mga kapatid, kung siguro iba sa atin ay goal setting this year. Before magtapos ang 2018, meron kong goal. O kaya next year, ito ang aking goal. 5 years, ito ang aking goal. Okay, lahat, no? Meron tayong tinatawag na the power of goal setting. Ang panaginip daw, dream is fantasy. Nag-dream ka lang, daydream. That is fantasy. But goal is a vivid target. May kaibahan, mga kapatid, yung goal at saka yung dream. Yung dream parang nanaginip ka lang. Pero kapag tinawag mo ng goal, ito ang aking goal. Sabihin, sasamahan mo na ngayon ng pagsisikap. So ito ay vivid target, malinaw na target, maliwanag, mga kapatid. Walang panaginip ay, it's just a fantasy na nandyan, mga kapatid. It's not bad to dream, mga kapatid. Pero ang dream ay kailangang i-convert natin sa goal. Dream, kailangan may goal, mga kapatid. Lahat po yan, sa ating paglilingkod, kailangan mayroon tayong goal. Kasi kung wala tayong goal, wala tayong maabot, mga kapatid. Kahit ano-ano lang ang pwedeng mangyari. Kahit ano lang. Pero kung meron tayong target, halimbawa, tayo bilang mga ama, mga kapatid, meron tayong goal. Mga ina, may mga goal, mga kapatid. Lahat po tayo, mga kapatid, kailangan tayong may goal sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ba ang gusto nating marating next year? Anong gusto nating marating 2 years from now? Amen. Gusto kong magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Ayaw ko matapos ang taong ito na wala akong madala sa Panginoon. That's goal. Halimbawa, sa sunod na taon, gusto ko, mga kapatid, na iba-iba, mga kapatid, na goal. It could be na kailangan meron akong bahay. Amen. Yung iba sa atin, nag-iinip, mga kapatid, nag-goal lang. Sa susunod na ganito ay mayroong sasakyan. Hindi masama yun. Hallelujah. Praise God. Goal. Ito ay tinatawag na vivid target. Magkaroon muna tayo, mga kapatid, ng fun. No? Sino mauna? No? Sabihin niyo kung ano ang kung anong makita niyo dyan. Sabihin niyo kung ano ang dominante na color. Ha? Anong color? Anong color nakikita niya? Let's have fun. Ito, mga kapatid. Okay, mamaya na. Let's have fun muna. Yan, ano yan? White. Anong dominant? White yan. Di ba sinabi ko, anong dominant color? Next. Red. Yan. Black. Yellow. White. Blue. Talaga na, gumagana niya inyong kaisipan. Okay, meron tayong food for thought, mga kapatid. Actually, ang gumagana doon yung thinking niya at yung binabasa. Binabasa niya at yung totoong background na nandun, mga kapatid. Mind. Sabi po ni Napoleon Hill, sabi niya, what our minds can conceive and believe, our body can achieve. Kung ano raw, mga kapatid, ang maabot ng ating kaisipan. Alam niyo yung conceive? Yung kung anong binubuo. Galing yan, mga kapatid, sa
parang bahay bata, conception. Kung ano lang binubuntis ng ating kaisipan, conceive. Kung ano lang nandyan sa isip natin, mga kapatid, what our mind can conceive and believe. Iba yung conceive, iba yung believe. Nabubuo yan, nandyan, mga kapatid. Nabubuo sa ating isip natin. Pinaniwalaan natin, mga kapatid, your body can achieve. Susunod yung ating katawan, mga kapatid. Ito, mga kapatid, ay pinatunayan. Mayroong isang sa panahon na isang dynasty ng China, mga kapatid, nag-march sa yung mga sundalo. I think sa panahon ni Cao dynasty, Cao. No? Isang general, mga kapatid, napakainit yung kanilang panahon sa pakipaggera. Lahat ng mga sundalo ay napagod. Pagod na sila dahil walang tubig. Walang tubig dahil parang disyerto yung kanilang dinaanan, mga kapatid. Ang nangyari, sa sobrang dami, mga kapatid, parang alam ng general na napagod na silang lahat. Sabi niya, mga kapatid, sabi niya, doon sa unahan, sabi niya, ng general, doon sa unahan, may mga puno dyan na may prutas. At ang kanyang bunga ay matamis at maasim. Punta tayo. Now, nung sinabi niya yun, tumatak, mga kapatid, sa kanilang yung last word na maasim. Ba? Nung nabanggit ko maasim, nakita niyo yung response, mga kapatid, yung maasim. Parang gumana yung inyong glands, mga kapatid. Parang lalo na kung mag-isip kayo ng napakaasim talaga. No? Diba, ano bang maasim? Kalamansi. No? Nung nabanggit yung mga kapatid, because of the mind na nakinig, parang nabawasan yung kanilang pagkauhaw. Dahil at medyo lumakas sila, mga kapatid. Ganun ka. Wala ba sila uminom ng tubig? Yun ang power ng mind, mga kapatid, kapag nabuksan natin. The power of the mind, the thoughts. So sabi ni Napoleon Hill, what our mind can conceive. Kung anong mabubuo dyan. And believe, atong pinaniwalaan natin, our body can achieve. Susunod ang ating katawan. Kaya, mga kapatid, kung mayroon tayong problema, mga kapatid, kung iniisip natin na malagpasan ko to, kakayanin ko to sa tulong ng ating Panginoon, susunod ang ating katawan, mga kapatid. Pero kung iniisip natin, napakabigat talaga yung aking problema. Mahirap. Ito talaga, ang katawan din natin, susunod yan. Oo nga, parang mahirap nang lumakad. Your body will follow. Itong katawan natin, mga kapatid, susunod to sa kung ano magdominant sa ating kaisipan. That is very true. Now, sabi ni, yung kilala, mga kapatid, na sasakyan, Henry Ford. So, Henry Ford, sabi ni Henry Ford, if you think you can do a thing, or think you can't do a thing, you are right. Kung nag-isip ka daw na kaya mong gawin, or nag-isip ka rin na hindi mo kayang gawin, pareho ka, tama ka. Kung iniisip mo na kaya mong gawin, tama ka. Kung iniisip mo rin na hindi mo kayang gawin, tama ka rin. Sabi ng isang announcer, may tama ba ako? That's true, mga kapatid. Dahil susunod nga yung ating katawan kung ano ang ating palaging iniisip. Ganon kahalaga, mga kapatid, ang salita ng Panginoon na kailangan maging dominante sa ating kaisipan. Hallelujah. Balikan natin yung Sunday School part, mga kapatid, kanina. Sabi ng ating Panginoon, anong sabi ng isang scribe? Nagtanong, ano ang pinakadakila sa lahat ng kautusan? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Anong gagawin? Mahalin mo siya sa buong puso, sa buong kaluluwa, buong kaisipan, buong lakas. Sinama, mga kapatid, ang kaisipan. Dahil alam ng Diyos, kapag buong kaisipan, dominante ang ating Panginoon, susunod ang ating katawan. Hindi mabigat na maglilingkod sa Panginoon. Magaan na maglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Mga kapatid, buong kaisipan. Amen. So, our belief system, yung ating paniniwala, is like a human body. Katulad siya, mga kapatid, ng isang katawan. If you feed it, it will become stronger. If you starve it, it will become weaker. That's true. Subukan niyo, mga kapatid, yung ating katawan. Huwag nating pakainin sa loob lang ng kahit isang araw. No?
3 lang, na isang araw lang. Iba sa atin mga kapatid, kahit 2 meals lang, parang mahirap na mag-fasting. Parang marami nang mahinginig sa bahagi natin mga kapatid. Iba ay parang, ayan, hindi na makatayo. Ang ating belief system yung ating kaisipan, ay para itong human body. Na kung palagi nating pinapakain, lalakas siya, lalo na kung kumpleto. Prutas, mayroong gulay, mayroong isda, mayroong, of course, carbs, mayroong kanin, dahil yun talaga ang natin, no? May nagtanong, atin bang nasiking langit? mayroong bang kanin ba sa langit? Hindi natin palala. Hallelujah. Ay, sa Panginoon na mga kapatid, no? Hindi ko alam kung mayroon pa bang kanin doon. But hindi na tayo pwede mag-pray ng daily bread. Daily bread, daily rice. Dako sa atin mga kapatid. Our daily rice. Nasaan ito sa rice mga kapatid. Now, katulad siya ng isang katawan, yung ating belief system, yung ating pinanghawakan, yung ating paniniwalaan. Na kung ating papakainin, maging malakas siya. Kung huwag nating pakainin, maging weak. Now, listen. May pagkakataon na mayroon kang pinanghawakan ngayon. Very strong ka sa iyong pinanghawakan, pinaniwalaan. At hindi mo na pakainin yan. Pagdating sa panahon, you will not feed it. Pagdating ng panahon, pwede mo na ang iyong pinaniwalaan ngayon, pagdating ng ilang taon, hindi ka na naniniwala. Dahil katulad siya sa human body. Na may mga ganun. Halimbawa, yung standard mo ngayon, conservative ka ngayon. Hindi mo na gaanong pinapakain yung thought. Pagdating doon, mga kapatid, sa ilang panahon, maging sobrang liberal ka na. Baga, malayang-malaya na. Noon, Maria Clara. Pagdating ng Maria Joseph na. That's true. Then para siyang human body. Na kung hindi natin pinapakain, mga kapatid, maging weak siya. Maging mahina. Now, ganun kahalaga mga kapatid ang feeding with the Word of God. It's like a human body. If you feed it, it will become stronger. If you starve it, it will become weaker. Now, binalik ko kanina, discipline. Ano yung pangalawa? Wisdom. Prosperity. Success. Yung 4 na yan, mga kapatid, ay kailangan natin pakainin yan. Kailangan nating discipline. Discipline. Pagising pa lang natin discipline kung anong dapat gawin. Oras, discipline. Trabaho, discipline. Family, discipline. No? Apektado ang lahat ng core ng ating buhay, mga kapatid. At nasa kaisipan lahat yun, mga kapatid, maging sa paglilingkod sa Panginoon. Everybody say amen. Hindi ko to gagawin. Discipline yon. Pwede ko sanang gawin, pero hindi ko gagawin. That's discipline. Saan yan? Nasa kaisipan natin. Feeding our mind. Kaya no wonder na sinabi ng Panginoon kay Joshua, chapter 1, verse 8, ang aklat na ito ay mahiwalay sa iyo. Ano ang frequency doon? Araw at gabi. Pagbulay-bulayan mo, araw at gabi. Meditate. Saan mangyayari ang meditation? Pagbulay-bulay, nasa mind. Hallelujah. Dahil lahat po ng sino dito mga kapatid, naniwala kayo na pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Naniwala ba tayong lahat mga kapatid na ang bawat isa sa atin mga kapatid ay may capability at binibigyan ng opportunity ng ating Panginoon na pagpalain at yayaman. Amen. Hallelujah. Parang may tinik yung iba pag nung nabanggit ko yung yayaman. Kasi parang natin manyaman lang. Hindi, yayaman, rich. Amen. Lahat tayo mga kapatid. Lahat. Binibigyan tayo lahat mga kapatid ng opportunity, open door ng ating Panginoon mga kapatid, ang bawat isa sa atin. Amen. Kaya lang mag-umpisa yan dito sa mind. Kasi minsan, siguro ang aking mga magulang ganito lang, wala kaming gaanong resources, hanggang dyan lang talaga.
Yun ang naglimita sa ating kaisipan. What your body can conceive and believe. I mean, your mind can conceive and believe, your body will achieve. Amen. Lahat po, mga kapatid. Kung susunod tayo sa prinsipyo ng ating Panginoon, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Everybody say amen. Amen. Nanampalataya tayo niyan. So, ulitin natin, discipline, wisdom, prosperity, success. Yan mo. Gusto ko i-share sa ating lahat yan, mga kapatid. Araw-araw, isipin natin yan. Isipin natin discipline. Oy, discipline. Huwag kong gawin to. Wala to. Nagsasayang lang ako ng oras dito. Walang disiplina to. Nagsayang lang ako nito. Mag-echo palagi yan. Discipline. Discipline. Mga youth, okay? Discipline. Wisdom. Wisdom. Ano ibig sabihin ng wisdom? Mahalin ang Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diba? Sa verse natin. Wisdom. Kung anong nararapat gawin, gawin natin. Amen. Then, prosperity. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. You know, binigyan tayo ng ating Panginoon na maluwang, mga kapatid, dahil kalooban ng Diyos, mga kapatid, na may mga sasakyan na yan. May mga sasakyan na ngayon. Pero may darating pa na, may mga 4 wheels dyan, mga kapatid, mga 4 na gulong. Hindi lang gulong, ha? Kasama yung sasakyan. Naalala ko sa yung kwento ni Pastor Mabalay, mga kapatid. Specific siya, nag-pray sa Panginoon, Lord, Panginoon, medyo napagod na ako, Panginoon, sa motor. Naiinitan daw siya na arawan, na uulanan. Sabi niya, Lord, 4 wheels, Panginoon, gusto ko ng 4 wheels. Kinasunod na linggo, mga kapatid, nagulat daw siya dahil may dumating sa church. At dala-dala, mga kapatid, puro gulong na mayroong mugs, mga kapatid. Sabi niya, Pastor, ibigay ko na siya, nagpalit ako ng gulong ng sasakyan. At saka mugs, ibigay ko na sa iyo yan, Pastor, 4 na gulong yan. Natuwa siya, mga kapatid, natawa siya dahil naalala niya yung kanyang prayer. 4 wheels, puro na 4 na gulong. Dumating, mga kapatid. Yung specific, no? God answers prayer. Amen. Mag-umpisa sa mind, mga kapatid. Kapag nag-conceive sa ating mind, susunod ang ating katawan. Na hindi ako naniniwala, mga kapatid, na I believe God will bless me. Wala tayong gagawin. Hindi mangyari, mga kapatid. Because your body will achieve. Gagawa talaga yung ating katawan. Discipline. Ay kung sayangin yung ating oras, mag-aral kung estudyante, mag-aral ako. Ay kung sayangin yung ating panahon. What your mind will conceive and believe, your body can achieve. Pagbalik, hindi, it's not too late, mga kapatid. Ang tagumpay ay hindi lamang para sa mga kabataan. Ang tagumpay ay hindi namimili ng edad, mga kapatid. Ang tagumpay ay para sa lahat. I'm not sure. I think KFC or I think dumating sa kanya, mga kapatid, yung sa business niya before siya nag 60 years old, Sister Rose. I think 57 years old siya, Brother Mike, saka siya nakakita ng business na maganda, KFC. So hindi too late, mga kapatid. Amen. Ang tagumpay ay para sa lahat. Amen. Anong edad ni Abraham nung tinawag ng Panginoon? 75. Anong edad ni Moses na tinawag ng Panginoon? 80 years old. Dito, mga kapatid, na 60 years old. Dalawa na yung citizen yung mga kapatid, Filipino at saka senior citizen. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag na-condition na, wala na ako, may edad na ako, siguro hindi na ako pwede. Mine! Pero kung inisip natin, nasa prime of life pa ako. Everybody say amen. Amen. Ayun. Your body will follow, mga kapatid. Palakpakan natin ating Panginoon. Now, hindi ito, mga kapatid, just to make you feel good. No. Hindi ko ito sinasabi, mga kapatid, upang makaramdam kayo ng magandang pakiramdam. No. It is in the Word of God. It is in the divine principle of God. Nais ng ating Panginoon, mga kapatid, na maging malakas tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Let's feed our mind. Now,
Ito mga kapatid, tingnan nyo ang power of the mind. Ay, ano kung mabasa dyan? When mind is weak, kapag ang ating kaisipan daw ay mahina, situation is a problem. Ang nakikita natin, puro problema. When mind is weak, Problema na naman. when our mind is weak, problem. But when mind is balanced, situation is challenge. Maging challenge kung balance. But when mind is strong, situation become opportunity. May opportunity mga kapatid. Now, tingnan niyo mga kapatid yung may nangyari po sa ano. Halimbawa, yung Yolanda. Yung nangyari doon. Problem, challenge, opportunity. Iba't-iba. Parehong pangyayari, pero paningin ng iba, mga kapatid, iba-iba. Problema. Pangalawa, opportunity. Challenge. Pangatlo, opportunity. Totoo yan mga kapatid. Sa mga malayo yung paningin, lalo na yung mga negosyante, opportunity ito. Magbenta ko ng mga kahoy dahil wala ng mga bahay. Di ba? Opportunity. So every situation, iba-iba mga kapatid ang paningin. Problem, challenge, opportunity. So kailangan natin mga kapatid na tulungan tayo ng ating Panginoon dahil physical lang yan mga kapatid. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, it could be ang ating Panginoon. Kung ano mang nangyari sa atin mga kapatid, posible na problem. Binigyan ako ng problema. Mayroon rin mga taong balance ang kaisipan, Lord, salamat sa challenge. Amen. Diba? Pero sa mga strong ang kanilang spirit sa Panginoon, Lord, itong pinagkaloob mo, Panginoon, pinahintulutan mo, Panginoon. This is na opportunity upang makita ko ang tagumpay, makita ko ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Amen. About mind. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bakit natin i-condition ang ating kaisipan sa paglilingkod sa Panginoon, maging sa daily life natin? Dahil ang mind natin ang nag-set ng direction natin. Di po ba? Direction. Direction. Kaisipan natin ang nag-set ng ating direction. May mga ginagawa tayo, automatic mga kapatid, sinasabi natin kaisipan, okay, gawin mo natin ito. Kaya mag-set ng direction. Halimbawa, sa umagang ito ang aking gawin. Kasunod itong gawin. Kasunod itong gawin. Yan ang nag-set ng ating direction, ng ating kaisipan, di ba? Pero kung wala tayong iniisip, kahit ano-anong mangyayari lang, no? Ilipas lang ang buong maghapon. Parang wala. Ano bang nagawa ko buong maghapon? Parang dito lang yata ako sa sulok ng bahay. Dahil yung mind natin hindi nag-set ng direksyon. At hindi rin, now, bakit kailangan natin i-condition ang ating kaisipan, mga kapatid, upang magkaroon ng meaning ang ating buhay? Kapag mayroon tayong nagawa kasi parang meaningful, no? Diba? Kung mayroong nasira, ating inayos at naayos, mga kapatid, hindi lalong nasira, hindi naayos, mga kapatid. Di ba pakiramdam natin, wow, mayroon akong nagawa, meaning of life. Maramdaman natin, no? May problema, na iniisip natin ang problema or challenge, at na-solve yun, mga kapatid, pakiramdam natin, wow, nagpapalakas sa atin, mga kapatid, nag-boost, mga kapatid, sa ating moral. No? So, setting our mind, our goals, mga kapatid, ang ating kaisipan, it will give us direction and it will give us meaning of life. Now, sa paglilingkod sa Panginoon, ganoon din, mga kapatid. Kung mayroon tayong goal, mayroon tayong direction, mga kapatid, masaya ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Everybody say amen. Amen. Hindi siya boring. Mayroong dalawang mga anak na nag-usap. Sabi niya, sa US, mga kapatid, sabi nila, alam nyo, nagkwentuhan sila, anong ginawa mo nung winter time? Sabi ng isa, may experience sila. Sabi ng isa, alam mo yung winter time, nung ako'y bata, hindi ko makalimutan to, na winter time daw, tapos nasira ang sasakyan ng kanyang daddy, hindi nakapasok. Hindi sila nakaalis. Sila lang daw dalawa doon sa isang farmhouse nila. Hindi sila. Mga isang linggo daw nandun. Sabi ng isang bata, napaka-boring naman yun, no? Nandun daw sila nakaalis. Sabi ng isang response ng isang bata, that's boring.
Isang linggo lang daw, nandun sila sa farmhouse, sila lang daw ang daddy niya. Sabi niya, boring yun. Sabi ng isang bata, no. It was the most wonderful moment of my life. Lumaki yung mata ng isang bata. Sabi niya, why? I spent my time with my dad. Me and him alone. Sila lang daw. Para sa isa, sabi niya, boring yun. Sabi niya, no. Hindi yun. Hindi ko makalimutan yun dahil kami lang. Parehong sitwasyon mga kapatid, pero iba yung mindset. Yung isang bata, puro laro lang siguro yung iniisip. Yung isang bata naman gusto niyang mag-spend ng time sa kanyang daddy. See? Iba-iba mga kapatid ang response. Hilingin natin sa ating Panginoon mga kapatid kung ano mang pahintulutan ng ating Panginoon. Buksan niya ang ating kaunawaan mga kapatid na mas makita natin ang layunin ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So when mind is weak, situation is a problem. And when mind is balanced, situation is challenge. When mind is strong, situation becomes opportunity. Oh, I pray to the Lord na lahat ng pahintulutan ng ating Panginoon, it's either challenge at saka opportunity lang mga kapatid ang ating iniisip. Hindi problem. So yung problema ko talaga, mabigat ang ating pakiramdam. Pero kung balance or strong ating kaisipan, it could be challenge or it's only opportunity. Panginoon, this is an opportunity. Everybody say amen. Gusto ba natin ganun mga kapatid? Either challenge or opportunity lang mga kapatid ang ating iniisip. Amen. Sa tulong ng ating Panginoon. Hallelujah. Now, ayon sa pag-aaral mga kapatid, malapit na pong matapos. Meron tinatawag na whole brain. Haluan natin ito mga kapatid ng konting technical. Yung brain daw natin mga kapatid ay hinati nila sa 4. Para bang quadrant sa math ba yun? First quadrant, second, third, saka fourth. Yung isip daw natin mga kapatid ay yung upper right mga kapatid ay yung kulay dilaw. Diyan po yan mga kapatid yung tinatawag na holistic. Yung holistic, yung kabuuan. Tinitingnan natin yung kabuuan. Yung holistic na yan. Intuitive. No? Yung intuition. Mas malakas dito yung mga babae, yung sa intuition. Ibang pagkasabi, malakas yung kanilang pakiramdam. Sa tingin ko mukhang meron siyang ibig sabihin. Para sa mga lalaki, parang okay lang yan. Pero sa tingin ko, may mas malalim na ibig sabihin. Malakas daw ang mga babae ng gano'n. Mayroong gift. Gift of suspicion. Well, sa totoo mga kapatid, gift, intuition is a gift. Malakas ang babae niya mga kapatid. God, yun ang wiring ng Panginoon sa mga babae. Mas malalim yung kanilang intuition. No? Pag tinitingnan nila yung kabuuan. Sa mga lalaki, parang wala lang. Intuition. Yung dilaw, mga kapatid, is integrating. No? Integrate. Pinagsama-sama natin. Ina-analyze ko ganitong nangyari yung nakarang araw. Ngayon, ganito. Sa tingin ko, ang mangyari ng kasunod, ganito. Yan yung upper right natin na brain. Yung gumagana. Upper right. And then, synthesizing. From the word synthesis. Pinagsama-sama natin. Yun yung upper right ng kaisipan. Yung blue naman, yung mga blue na mga tao, mga kapatid, is logical. No? Blue. Gusto mag-isip. No? Talagang logic. Analytical, yung math. Nandyan mga kapatid sa blue. Fact-based. Gusto nang may katotohanan. Ano bang proof? No? Reason. Blue. Quantitative. When you say quantitative, yung binibilang natin. Ano bang nangyari? Anong nangyari? Bilang. No? Quantitative. Lahat po yan ay nasa upper left ng ating kaisipan. Sa baba naman yung kulay green, mag-green na mga tao, organized. Silang organized. Gusto nilang sequential. Anong kasunod? Pagkatapos nito, anong kasunod natin gawin? May ibang mga tao naman na sikat. Kahit anong kasunod, okay lang. Naalala ko mga kapatid na
Well, praise God. Salamat, Sister Twinkle, sa nang-organize ng kasalan. Meron akong atin na nakasalan, mga kapatid, na walang ka-organize. Ito yung mga... So okay lang yun, dahil noon yun, mga kapatid, at medyo bulubundukin din. Andun yung mga bridesmaid, lahat nagpila doon, mga kapatid. Nagpila lang sila lahat doon, mga kapatid. Parang pumila sa kainan. At doon sila. At pag umpisa ng tugtugan, mga kapatid, march sa lahat. yung mga flower girls, mga kapatid, saboy ng bulaklak dito doon, mga kapatid. Tapos parang nagtatanim, mga kapatid, sa palayan. Tapos upo doon. Walang 2 minuto, tapos, mga kapatid, yung marcha. Hindi organized, no? Yung green, mga kapatid, gusto niyang organized. Green people, no? Organized, sequential, plan. Gusto nilang planado, mga kapatid. And then, hindi lang basta planado, detalyado, detailed. Yan ang part ng brain. May mga taong ganun, mga kapatid, no? Gusto nilang maging organized lahat. Gusto nilang maging sunod-sunod, maayos. Planado, and then detalyado. That's green. And then yung pula naman, mga kapatid, interpersonal, mas feeling ang pinapairal dito, mga kapatid, sa mga tao. Emotional to ng mga tao. Now, ang emotion ay wala dito, nandito. Pero madalas, mga kapatid, ating tinuturo dito, no? Alright? Alala niyo yung isang preacher na pumunta, mga kapatid, ang heart daw natin wala dito. Ang heart natin nandito. And kung tingnan niyo, mga kapatid, there's truth in the Word of God. Dahil lahat, mga kapatid, ang center ng ating decision making nandito. Sa part. At ayon sa mga nag-aaral, mga kapatid, part ng ating brain, mga kapatid, now ito ay ano lang to, pump lang to, yung dugo. Ina-circulate niya, mga kapatid, yung ating blood. Pero lahat ng decision making natin, maging part ng feeling natin nandito. Nandito lahat, ha? Mapait yun, ha? Dito sa brain yan. Ang nagsasabing mapait brain, yung taste buds natin, nagpapadala ng signal sa isip natin, mapait, mapakla. Yung ating dila. Maasim, sinasabi ng brain. Sabihin mo maasim. Tikman natin, sinasabi ng brain, yan, matamis. Matamis. No? Andito lahat, mga kapatid, sa brain. Interpersonal, feeling-based. No? Yung red na yan, feeling-based. Kinesthetic. Ibig sabihin ng kinesthetic, yung beauty. Maganda. Okay to. Yan ibig sabihin ng kinesthetic, mga kapatid. Emotional. No? Lahat yan ay nasa brain. Emotional, organized, planado, kailangan logical, fact-based, then sa yellow, mga kapatid, holistic, kailangan buo. No? Lahat po yan, mga kapatid, ay nasa ating kaisipan. Ganun kahalaga. So lahat ay involved yan sa ating pang-araw-araw. Everybody say amen. Kung ating balikan ang Romans chapter 12 verse 2, ang transformation mag-umpisa sa pagbabago ng kaisipan. So kung yan yung, mga kapatid, maging mabago lang yung ating pananaw kapag mabago yung ating kaisipan. Alam niyo ba na ang tao ay mayroong tinatawag na adaptability? Na-adapt natin, mga kapatid. Subukan niyo, mga kapatid, pumunta sa lugar na mabaho. Tapos, pag una yung dating, mga kapatid, mabaho, talagang parang hindi kayo makatiis. Pero pag tumagal na kayo doon, parang okay na. Meron kasi tayong tinatawag na adaptability. Bakit ko nasabi yan, mga kapatid? Dahil nangyari mismo sa akin, mga kapatid. Noong nagturo ako sa Bible School, pumunta ako doon sa Payatas. Baho yun, dahil doon tinatapon yung basura ng Metro Manila eh. Pero pagdating ko doon, mga kapatid, yung mga tao nag-ihaw-ihaw lang doon, mga kapatid, ng mga sulit. Ibabaw, mga kapatid. Okay lang, parang okay lang sa kanila. Basura dyan, mga kapatid. Ihaw-ihaw lang sila, mga kapatid. Sa akin, mga kapatid, parang hindi ko na ako makahinga. Pabalik-balik ko doon dahil nagtuturo ako noon. May time, mga kapatid, na I think natulog ako doon. Dahil doon ako pinatulog. Bukas na parang matiis ko na. Kumakain kami, mga kapatid. Matiis ko na. Eto na nga pag-uwi ko. Sabi niya, Pastor, magdala ka lang ng extra t-shirt. Basta magbihis ka lang pag-uwi mo. Ang nangyari, mga kapatid, ay nakalimutan ko magbihis. So,
Pag-uwi ko, okay naman. Para ako ng bus, mga kapatid. Sumakay ako ng bus. Talagang na-offend ako ng konti, mga kapatid, dahil may numero kong narinig. Gumana. Sabi ko, ito nang sabi. Ito nang sabi ko. Yapin ito. Dahil meron tayong tinatawag na adaptability, mga kapatid. Nakakapag-adjust tayo. At kung anong nasa paligid natin, mag-frame tayo doon. Alam niyo, may mga bagay na gustong gawin ng ating Panginoon sa ating paglilingkod. Kaya kailangan i-renew natin ang ating kaisipan, mga kapatid. Oh Lord, baguhin mo, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Baguhin ang ating kaisipan. Gusto kong i-adapt, Panginoon, ang iyong environment. Hindi ang aking sariling environment. Dahil malimitahan tayo doon, mga kapatid. Sa sariling environment, mga kapatid. I believe meron ditong nag-desire, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Amen. Before I close, mga kapatid, hear these words. Meron pong tinatawag na mental virus. Di ba sa computer, andito may mga computer genius tayo, mga nag-aaral. Di ba sa computer may tinatawag na virus? Kapag pumasok yung virus sa computer, hindi na mag-function yung babagal siya, ano? Babagal siya, tapos minsan magulat ka lang, hindi siya gagawa ng kanyang pwedeng gawin sana. Mag-type ka, pero iba yung kanyang ginagawa. Dahil sa tinatawag na virus, no? Pag pumasok. I believe, mga kapatid, sa kaisipan natin, mga kapatid, mayroong tinatawag na mental virus. Kapag papasok ang mental virus, mga kapatid, doesn't matter kung mataas, kahit mataas pa ang IQ ng isang tao. Kahit professional pa siya. Kahit genius pa siya, mga kapatid. Pag pumasok yung tinatawag na mental virus, no? I-cripple niya, no? Yung potential ng isang tao ay hindi na kanyang magawa. Sinasabi niya sa kanyang sarili, hindi ko na kaya ganito. Nag-iisip na siya ng mga bagay na hindi man sana dapat isipin, pero iniisip niya na ngayon. Dahil may tinatawag na mental virus. No? Now, nabanggit ko kanina, mga kapatid, yung tinatawag na dental floss. Dental floss yung paglilinis, mga kapatid, or detox. Dahil nandyan yan, mga kapatid, kumakapit yung dumi sa ating katawan, physically, no? Halimbawa, sa ating sa loob, no? Kailangan i-detox natin. Maraming sakit ngayon, mga kapatid, dahil sa pagkain. Kailangan natin i-flush, ilabas yan, mga kapatid. Now, sa kaisipan din natin, mga kapatid, napakahalaga na magkaroon tayo, mga kapatid, ng flushing, cleansing sa ating kaisipan. Cleansing of the mind. Kaya sinabi ni Paul, be ye transformed by the renewing. Kailangan i-renew, mga kapatid, ang ating kaisipan. Kailangan siyang i-wash out yung mga lupang, mga virus na nandyan, mga kapatid. Everybody say amen. Alam niyo, saan natin nakukuha ang mga virus? Sa ating mga nakikita, sa ating narinig. So ngayon yung ayaw natin di ba? Ayaw natin ubo, no? Pero inuubo tayo, nakukuha natin sa paligid. Ayaw natin magkaroon ng sipon. Pero nakukuha natin sa paligid. Paano lalabas yan? Di ba? Linisin natin ating sarili. Sinasabi ng doktor, mag-iinom tayo ng tubig, palakasin natin ang ating katawan. Din lalabas yan, mga kapatid. The same sa ating kaisipan, mga kapatid. Meron tinatawag na mental virus. Mayroon sa dahilan, mga kapatid, na minsan ang ating output maliit. Maliit na lang ating, kunting-kunti na lang ating magawa. Dahil mayroong nagpapabagal sa ating kaisipan. May humahawak, pumipigil, mga kapatid, sa ating kaisipan. Instead na ating magawa ang kalooban ng ating Panginoon, parang manghina na kaagad tayo. Amen. Idalangin natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Alisin yung mga virus na yan. Linisin ang ating Panginoon. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Meron tayong magawa in the name of the Lord Jesus. Perception is so powerful. Napakahalaga yung perception, mga kapatid. To close, di ba? Pamilyar tayo, mga kapatid, sa story ng 12 tiktik na pinadala ni Joshua sa Promised Land.
Sabi ng dalawa, ibigay ng Panginoon sa atin ang lupang pangako. Sabi ng 10, hindi kaya natin. Mga higante sila. Pareho ang kanilang nakita, di ba? Magandang lupain, napakaganda. Pero iba yung kanilang report. Saan ang kaibahan? Sa mind. Sa mind, nakita na, pareho ang kanilang nakita. Hindi iba ang kanilang nakita. Pero nung pumasok na sa kanilang kaisipan, mga kapatid, doon na nag-iba ngayon ang kanilang report. Amen. Sabi ng 10, hindi natin kaya, mga higante sila. Para tayong mga balang. Ang 10 sabi, kaya natin. Tinapay sila para sa atin. Kasi napakalaking kaibahan. Ang sabi nila, higante sila, tayo yung mga balang. Sabi ng dalawa, opposite. Bigay ng Panginoon, tinapay sila para sa atin, kainin natin sila. Ibig sabihin, bread. Kayang-kaya, ibig sabihin. Saan ang kaibahan, mga kapatid? Doon sa kaisipan. At alam niyo, dahil nandun positive ang mind ni Joshua at Caleb, mga kapatid, lumipas man ang 40 taon dahil nadamay sila dahil sa negative report. Pero nandun pa rin sa kanilang kaisipan. Basahin mo, mga kapatid, at 85 years old, nakipaglaban pa rin si Caleb. Hindi nawala ang kanyang lakas. Ang sabi niya, Joshua, alam ng Panginoon, ibigay niya sa akin. Yung bundok na yan, yan ang pinangako ng Panginoon. Yung bundok ng Hebron na maraming higante, ang sabi ng Panginoon sa kanya, 40 years ago, yan ang pinangako ng Panginoon at yan ang aking hingiin sa iyo. Ibig sabihin, dahil sa isip ni Caleb, mga kapatid, kahit 85 years old na ang kanyang katawan, hindi nawala ang kanyang lakas. Susunod ang ating katawan, mga kapatid, kapag ang ating kaisipan ay na-condition sa ating Panginoon. Everybody say amen. Hallelujah. Praise God. Last, how to change our perception. Paano natin baguhin ang kaisipan? There's only one way, mga kapatid. Okay, before ko sabihin yan, sino na dito, mga kapatid, ang naloko? May nanloko sa inyo? May pera, o kaya, pera lang, iba na yun. Yung ibang mga yun, ang iba na niloko kayo sa pag-ibig, sa inyo na yan. Naloko mga investment. Naloko na ba? Marami ditong naloko, no? Wala naman ditong nanloko. No? Sino dito, mga kapatid, na nag-try kayong negosyo, nalugi? Kanina naloko, ngayon nalugi. Now, makinig kayo. Hindi ibig sabihin dahil naloko tayo, na mag-invest kami, naloko, may lumapit sa amin noon, Pastor, ganito, ganyan, mag-invest tayo. Computer shop, 20,000 lang share natin, Pastor. Tapos, hindi namin okay. Talagang gumawa kami ng paraan, mga kapatid. 50% pa na 10,000, ang bilis, mga kapatid. Nalaman na lang namin na pwede na wala na. So, maraming ganun, mga kapatid. And then, investment din, no? Nalugi. Now, hindi ibig sabihin na naloko tayo or nalugi tayo ay hindi na tayo susubok na mag-invest at magtiwala sa iba. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Dahil posible yung ating past pain and past hurt, yun ang pipigil sa atin sa mga open door na hinanda ng Panginoon sa unahan. Now, it could be past hurts, ating mahal sa buhay, past hurts, ating experiences. Kailangan nating i-let go yun, mga kapatid. Kailangan nating i-cleanse yun dahil posibleng maging virus yun sa atin. Everybody say amen. Posibleng maging mental virus yun na kailangan nating linisin. Renew your mind upang magkaroon tayo ng transformation dahil mayroong gustong ipagawa ang ating Panginoon, mga kapatid. In the name of Jesus, tumayo po tayong lahat, mga kapatid, sa mga sandali ito. Changing our minds or changing our perception is to change what we feed in our minds. Baguhin natin kung anong nilalagay natin sa ating kaisipan. Alisin natin yung mga unwanted things. Sa bahay, minsan siguro, di ba? Tinitingnan natin.
Alam niyo mga kapatid, lahat tayo, kung hindi tayo magano, may mga bagay sa bahay na nilalagay lang natin dyan, pero hindi naman natin ginagamit. Parang useless na. Napansin ba natin yan? Parang nandyan lang, kumukuha lang sila ng space. At nagdadagdag pa ng, pag panahong manglinis, linisin mo uli. Di ba? Siguro may mga upuan tayo na hindi na gaano nagagamit. O kaya, may meron tayong kagamitan na nandyan lang, nilalagay na natin, pero hindi naman talaga natin ginagamit. Di ba? Kumukuha lang siya ng space. Bakit ko sinasabi yan? Dahil yung isip natin ganun din yan. May mga bagay na nandyan na kumukuha lang siya ng space at hindi siya useful. Kailangan nating alisin at isang tabi. Ilabas mga kapatid, i-dispose upang maging malinis yung ating kaisipan. Kung magkaroon tayo ng general cleaning sa bahay, I believe magkaroon tayo ng general cleaning ngayon sa ating kaisipan. Amen. Di ba pag may general cleaning, minsan kukunin mo, hindi lang usual na cleaning. Minsan kukuha ka ng power spray. No? Power spray, minsan ang gagamit. Shhh, kasi dumikit na yung iba eh. Maitim na. Gagamit ka ng sunrocks, gagamit ka ng brush, gagamit ka ng... upang malinis natin. I firmly believe na sa ating kaisipan, mga kapatid, magkaroon din tayo ng general cleaning. Amen. Deep cleaning upang gagawa ang ating Panginoon ng panibagong mga bagay.